Sino sa inyo nagpe-pray 3 beses sa isang araw? Tuwing kumakain po. Ganun, ano? Okay? Now, alam niyo po, napaka-importante ng prayer. Amen? Kailangan natin talaga minsan lumapit kay Lord sa lahat ng oras. Huwag natin kakalimutan, ano? Kahit lalabas tayo ng bahay, magbabike ka lang sandali, may bibilin ka. Alam niyo, one thing na naalala ko lagi, sabi ni Rev sa amin, o sa akin, personally, sabi niya, anak, paglalabas ka ng bahay, may gagawin ka, babiyahe ka, mag-pray ka lagi, maging practice mo yun, ano? And one time, kami ni Bishop, nakalimutan na namin mag-pray, lumabas kami, pupunta lang kami sa may bangko, malapit lang, ano? Nakasasakyan, syempre. And then, pagpunta namin, muntika na kaming mabangga. Okay? Doon ko naalala, sabi ko, teka, nag-pray ba kami bago kami madisgrasya, no? Or nung muntika na kaming aksidente, natanong ko na, sabi ko, nakapag-pray ba tayo? No? Minsan ganun, ano? O kaya, yung iba rin, nakakalimutan na yung mga dapat dalhin, ano? Nakakalimutan na mag-pray na, Lord, paalala niyo po sa akin yung mga dadaling ko. Lagi na lang, kapag tuloy nakaalis na, doon na lang maaalala, pag malapit na sa pupuntahan, yung nakalimutan niya. Ano? Most often, baka yung paraan natin ng pag-pray, we just pray kapag may kailangan lang tayo. No? And ang tanong ko, baka kaya hindi ka madalas nagpe-pray sa personal life mo rin. Ang tanong ko naman, meron ka bang confidence kapag nagpe-pray ka kay God na sasagutin niya talaga yung prayers mo? No? Kasi baka kaya rin tayo hindi nagpe-pray minsan dahil baka hindi, akala natin, hindi naman sasagutin ni God yung prayers ko. No? O marami akong pagkukulang sa Kanya, baka hindi sagutin ni God yung prayer ko. Kaya nakakalimutan na natin mag-pray. Ang tanong ko ngayon sa bawat isa sa inyo, ano yung bagay na nakakahinder sa bawat isa sa atin, bakit hindi ka nagpe-pray? Of course, pupunta ka kapag Tuesday, pero how about Wednesday? Nakapag-pray ka ba? Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, or baka ang buhay mo na lang is just a Sunday, Tuesday thing. Ano? Now, si Apostle Paul po nagsulat sa 1 Thessalonians chapter 5. Tignan niyo yung sabi niya dito. Ito pong mga babasahin natin, hindi to utos ni Paul. Tandaan nyo, si Paul, pati yung mga church leaders talaga, hindi sila yung palautos. Ano? Pero ganito ang ginagawa nila. Tignan niyo yung sabi, may request kami sa inyo, mga kapatid. Pag sinabing may request, ano yun? Pag sinabing may request, pinipilit ka ba o hindi? Pinipilit o hindi? Sinasabing pinipilit? Sinasabing hindi. Okay? So hindi pinipilit ni Paul yung mga taga-Thessalonians na gawin ito o taga-Thessalonica na gawin ito. Pero magandang gawin yung mga sunod niyang sasabihin. Tignan natin. Tignan niyo, anong sabi? Pagsabihin nyo yung mga ayaw magtrabaho. In short, yung mga tamad. Okay? Yung mga ayaw mag-work, gusto na lang sa bahay. Ayaw mag-aral. No? Pagsabihan daw sila, manghihingi na lang. Tutulad na lang sa mga laging nanghihingi. Pagsabihan daw yung mga taong yon. And next, anong sabi? Palakasin ang loob ng mga nadi-discourage. Tanong mo ngayon katabi mo, nadi-discourage ka ba? Kamusta ka? Tanong mo siya, kamusta ka? Okay? At anong sabi next? Tulungan ang mga mahihina. At tignan nyo to, no? At habaan nyo ang pasensya nyo sa lahat.
Makasabi mo, Pastor, mahaba na talaga yung pasensya ko sa katabi ko. No? Kanina pa to eh. Now, si Paul nagsabi rin, verse 15, sabi niya, huwag niyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Instead, lagi kayong gumawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat ng tao. Ano? Verse 16, tignan niyo kung bakit si Paul hindi niya inuutos yung mga bagay na ito, pero anong sabi niya? Isa tong request. Sabihin nga natin, request. Ibig sabihin, pagpapaanyaya. No? Dahil verse 16, anong sabi? Lagi kayong maging masaya. Tingnan mo nga yung katabi mo kung masaya yan. No? Sabi mo sa kanya, kapatid, ang request ko, ngumiti ka. Ayan. Kita ba ang ngiti? Ano? Alam niyo yung pagiging masaya, ang hirap gawin nun sa totoo lang, di ba? Lalo na kung malungkot ka, tama ba? And often than not, actually, malungkot tayo, di ba? Yun yung totoo eh. Eto, sino dito na-experience nyo na? Naghaha ka dun sa text, pero di ka naman tumawa. Kita ko noon eh. May nag-text may nag-chat sa GC noon ng isang ministry. Nakita ko doon. As ang lakas ng tawa niya doon sa chat. Capital letters pa. Buahahahaha. Nung tinignan ko, seryoso yung muka. Di ba? Hindi, ang hirap talaga, sa totoo lang, pagdating sa emotions, of course, sabihan na, maging masaya ka. Mahirap yun. Pero ang sabi ni Paul, it's a request. Dahil alam niya, ito yung makakabuti sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Okay? At tignan niyo po yung next na request ni Paul dito. Verse 17. Sabay-sabay nga natin sabihin yon. Lagi kayong mag-pray. Verse 18. At magpasalamat kayo sa lahat ng sitwasyon. Ito ang gusto ng Diyos na maging buhay nyo kasi nakipag-isa kayo kay Christ Jesus. So kung makikita natin from verse 16, 17, laging maging masaya, laging mag-pray, magpasalamat sa kung anumang sitwasyon. Ito yung gusto ni Paul na kung saan makita sa buhay ng bawat sumasampalataya kay Jesus, para sa ganon, meron kang kaibahan sa hindi sumasampalataya kay Lord. Tatlong bagay, mga kapatid, na makikita natin from verse 16, 17, and 18, na na mga bagay na kung saan ginagawa ng mga hindi naman nakipag-isa kay Jesus. Ano yon? Verse 16, anong sabi? Balikan natin. Ano sabi ng verse 16? Lagi kayong maging masaya. Kabaligtaran, kapag ang isang tao hindi nakikipag-isa kay Christ Jesus, ano siya? Laging malungkot. Verse 17, ang hindi nakapag-isa kay Jesus, kung ang nakipag-isa ay lagi nagpipray, ang hindi nakipag-isa kay Jesus ay hindi laging nagpipray. At verse 18, hindi rin nagpapasalamat sa lahat ng sitwasyon. Okay? Now, verse 19. Ano ang sabi? Huwag niyong kontrahin ang Holy Spirit. Huwag niyong baliwalain ang pagpipreach ng mensahe galing sa Diyos. Pero, itest niyo ang lahat ng bagay, piliin niyo ang mabuti, at layuan niyo ang lahat ng klase ng kasamaan. Verse 23, pinagpe-pray ko sa Diyos na nagbigay sa atin ng kapayapaan, na gawin niya kayong banal sa lahat ng bagay para maging maayos ang lagay ng buo niyong pagkatao. Ang espiritu, kaluluwa at katawan niyo hanggang sa dumating ang Panginoong nating si Jesus Christ.
Now, nandito pa rin po tayo sa topic natin about the early church with regards to prayer. Ang topic natin ay praying habit. Sabihin natin, praying habit. So kung balikan natin, yung sinabi ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 5. Now, ang English po niyan na translation ay pray without ceasing. No? Pag sinabing without ceasing, ano yon? Hindi tumitigil. Okay? Pero ano ba yung without ceasing na yon, yung hindi tumitigil na nagpe-pray? Ano bang ibig sabihin nun? Kapag sinabing, sige, lagi kayong mag-pray, ano yon? Ano yung nasa isip nyo? Pag ba sinabing lagi mag-pray, okay, nagpe-pray ako, buong araw din talaga, nagpe-pray ka. Ganun ba yon? Ang ibig sabihin ba ni Paul nun okay, pagkagising mo, nagpe-pray ka na, tapos hanggang sa pagtulog, nagpe-pray pa din. Nagda-drive ka, nagpe-pray ka, nanonood ka, nagpe-pray ka. Yun ba yung ibig sabihin nun? Okay? Of course not. Hindi po yun yung ibig sabihin nun. Dahil yung without ceasing doon na word, actually yung meaning, next slide, ay constant practice. So tumutukoy ito sa isang disiplina na meron ang isang tao. Kaya ko tinanong kayo mga kapatid, gaano kadalas kayong manalangin? No? Are you constantly doing that practice? Kung sinasabi mong, Pastor, every morning po ako nagpe-pray. That's a practice. Amen? That's a practice. And kung, ganito po Pastor, may nagpe-pray po ako kapag ganito, ganyan. That's a constant practice. Now, ito yung ibig sabihin ni Paul, na ang bawat isa sa atin, kailangan matuto na tayo ay merong discipline sa pananalangin. Pag sinabing discipline, nasa sa ayos na meron tayong oras na nilalaan sa pananalangin. Alam niyo po, ang prayer meeting, it's just a gathering ng mga mananampalataya. Pero what keeps us alive and well ay yung sarili rin natin ng mga prayer life. Now, kapag sinabi kong prayer life natin, hindi po ito tumutukoy sa basta request lang natin. Ano? Lahat ng request lang natin. Hindi po. Kumbaga, tumutukoy ito sa isang close relationship natin kay Lord. Kasi the only way that we can connect with the divine, with God, ay sa pamamagitan ng pananalangin. Biruin nyo, wala tayong kaharap, pero nakakausap mo si God. Kahit nasaan ka, because God is everywhere, pwede mong makausap si God. Now, pagdating po sa Luke chapter 18, may isang parable si Jesus na binigay dito. No? At yung parable na ito, sabi sa verse 1, para daw tulungan yung mga disciples mag-pray lagi at huwag ma-discourage. Again, turuan na mag-pray lagi at huwag ma-discourage. Kung maaalala nyo, si Jesus Christ nagturo sa mga disciples paano manalangin. Paano yung panalangin? Sa English, our Father who art in heaven, hallowed be, ano pa? On earth as it is in heaven. This time, tignan nyo, hindi sila tinuruan paano mag-pray, pero anong sabi? Tinuruan sila mag-pray. Anong sabi? Lagi. Naturuan na sila paano mag-pray. Pero paano ba magpe-pray lagi? Kasi madalas, kaya hindi na lumalapit kay Lord ang isang tao
dahil pwedeng discouraged na. Or nawala na rin ang pag-asa. Verse 2, ito na yung parable. Ang sabi, sa isang bayan, may isang judge na walang takot sa Diyos at walang respeto sa tao. Meron ding byuda doon na laging pumupunta sa judge. Sinasabi niya, bigyan niyo ng hustisya ang kaso ko. Verse 4, sa simula, hindi siya pinakinggan ng judge. Pero, anong sabi? Sa katagalan na pag-isip-isip ng judge, kahit di ako natatakot sa Diyos at wala akong respeto sa tao, ibibigay ko sa byudang ito ang hinihingi niyang hustisya. Kasi anong sabi? Ginugulo niya ako lagi. Kung hindi, mai-stress na naman ako. Kasi di niya ako titigilan. Sino sa inyo stress na? At anong sabi? Next, verse 6. At sinabi ng Panginoon, makinig kayo sa sinasabi ng masamang judge. Di ba ibibigay ng Diyos ang hustisya sa mga pinili niya, sa mga nagpe-pray sa Kanya, araw at gabi? Patatagalin pa ba niya bago siya tumulong sa kanila? Tanong mo sa katabi mo, patatagalin pa ba ni Lord bago siya tumulong sa iyo? Anong sagot niya? Okay? Pero kung makikita nyo, nagpe-pray, anong sabi? Araw at gabi. So, ang prayer, it's not just something na ginagawa natin once a day, pero part na siya, practice na siya ng buhay natin. Again, nakalagay sa mga nagpe-pray sa Kanya araw at gabi. Again, hindi binanggit kung anong oras ng umaga, basta may sikat ang araw, araw yon. Gabi, basta wala ng araw, gabi yon. Pero it's a practice. Constant na bagay na ginagawa mo, hindi isang beses sa isang linggo, kundi araw-araw. So ano yung prayer lifestyle mo, kapatid? Kasi baka kaya niisip natin, baka naman kasi po hindi ako pinapakinggan ni Lord. Pero alam mo, sa habit natin, para maging habit ito sa atin, kailangan nating ma-realize na una sa lahat, pinapakinggan tayo ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, pinapakinggan ka ni Lord. Nilagay ko na dyan yung sasabihin ko no? Hindi natin kailangan pilitin si Lord para pakinggan tayo o magpapansin sa Kanya. Hindi mo kailangan saktan yung sarili mo para magpapansin kay Lord, no? Hindi mo kailangan talagang meron kang gagawin na something para isang mabuting bagay para ma-please si Lord at mapansin Kanya. Hindi natin kailangan yun Kasi again, dun sa parable, kung yung unrighteous judge, walang kinikilalang Diyos, no? Wala siyang takot sa Diyos, wala rin siyang malasakit sa kapwa niya, nakukulitan. Naririnig din niya yung laging lumalapit. How much more kung ang ating Panginoong Diyos na buhay ay siya yung Diyos na merong puso, malasakit, may awa sa bawat isa sa atin. Yung judge nga walang awa. Anong nangyari? Nakulitan. Ang Diyos natin, hindi naman siya walang awa. Matindi ang awa ni Lord. Amen? So, in short, ang bawat isa sa atin, pinapakinggan talaga ni Lord. Huwag mong isipin na yung mga prayers mo 2 years ago, 3 years ago, hindi napakinggan ni Lord.
Ang kaibahan natin dun sa babaeng balo, meron siyang constant practice na ginagawa na paglapit sa judge. Tayo, isang beses lang, hindi pinakinggan, ayaw na natin. So kung makikita natin, huwag nating iisipin na hindi ka o hindi naririnig ni Lord yung panalangin mo. Reasons, mga kapatid, kung bakit ang mga tao hindi nananalangin. Number one, they feel, they're not worthy. Not yan lagay nyo na lang. Okay, they're not worthy. Okay, they don't feel they're worthy. No? Parang hindi kasi ako karapat dapat Sabi kasi 'di ba kapag daw lumapit kay Lord, nakakahinder ay S-I-N. 'Di ba? Sin ang nakakahinder. Yun yung lagi nating iniisip. O kaya hindi ako worthy. Pero ang tanong nga, sino bang worthy sa atin? Sino ba yun? Yung worthy sa atin? O kaya ang feeling natin, God is not listening. Kaya ganon. Or baka feeling natin, hindi ko po kasi alam kung paano. Paano ba ako lalapit kay Lord? Or pwede kasi kapatid, kaya hindi ka nananalangin, pwedeng wala kang ganong klase ng relationship. Kaya si God, hindi rin naman talaga feeling mo makikinig sa'yo. Alam niyo po, ang isang tao, kaya sabi ni Charles Stanley, sabi niya, kung hindi ka nananalangin, tinagalog ko na lang yung sinabi niya, next slide. Sabi niya, kung hindi ka nananalangin, most likely, may kasalanan kang nagagawa sa iyong buhay o namumuhay ka sa kasalanan. Kung hindi ka nananalangin, most likely may kasalanan kang nagagawa sa iyong buhay o namumuhay ka sa kasalanan. Kasi bakit? Nahihiya ka lumapit. Pero kung alam mo, yung kasalanan naman na to, Lord, hindi ko naman talaga to sinadya, talagang nadala lang ako, Lord, it's my weakness, and Lord, minsan ganito. Lord, alam mo lahat Alam mo yung puso ko. Ayoko talaga nito gawin. And kung makikita natin ngayon, yung mga tao talaga na they are daily dying and rising, they are the ones na hindi nabubuhay sa kasalanan. Amen? Kaya meron ang isang monk na tinanong, sa po itong Christian monk, tinanong siya, what is it like serving God? Alam niyo, 36 times niyang binanggit. Kahit monk ako, sabi niya, in English sabi niya, ako ay araw-araw namamatay, nabubuhay, mamatay ulit, nabubuhay, namamatay, nabubuhay. 36 times niyang binanggit yun. Bakit? Kasi it's his routine sa buhay niya. Wala naman sa atin talagang safe pagdating sa kasalanan, temptation, nandiyan yan lagi Pero the thing is, tayo ba, makakalapit ba tayo kay Lord freely na, Lord, ito yung ito yung kasalanan ko, Lord. Alam niyo, Lord, nagawa ko to Pasensya na kayo, Lord, Lord, patawad po, tulungan niyo akong ma-overcome ko yung sin na to sa buhay ko. Kasi ayoko na, Lord, na masaktan kita. Amen? Sino sa inyo nakapag-pray ng ganon? No? Sabi sa 1 John chapter 1, again, verse 9. Anong sabi? Pero kung kino-confess natin sa Diyos ang mga kasalanan natin, anong sabi? Papatawarin niya ang ating mga kasalanan. Again, tingnan nyo, kung sin talaga ang hindrance para hindi marinig ng Diyos o ang panalangin natin o hindi tanggapin ni Lord ang panalangin natin,
Paano yung 1 John 1:9? 'Di ba? Paano tayo makakalapit sa Kanya? In short, ang talagang hindrance, yung unconfessed sin. Yung hindi mo binabanggit kay Lord yung kasalanan mo. Yung hindi mo pinagtatapat sa Kanya. Na sinabi mo na lang, alam naman ni Lord yun eh. Di ba? Pero iba pa rin pala yung sinabing confession. Bakit? Kapag may confession, merong intimacy. Pag may confession, merong closeness. Pag may confession, kahit hindi maganda yung sasabihin niya talaga yun. Kasi totoo. Kahit hindi maganda yung bagay na yon, sasabihin niya. Kasi yun talaga siya, yun ang totoo. And alam nyo, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi Diyos ng kasinungalingan. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos ng katotohanan. He is the truth. Kaya sa harapan ng Diyos, wala tayo magagawa kung hindi i-lay down, Lord, ito po yung mga nagawa kong kasalanan. Amen? Lord, ito yung struggles ko sa work. Lord, ito yung struggles ko sa school, sa family ko, sa relationship ko. And look at this, mga kapatid, papatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng mga, masamang ginawa natin. And number 2, in praying habit, kailangan nating tandaan na sinasagot ng Diyos Ama ang totoong panalangin. Bakit mo kailangan mag-start ng praying habit? Kasi una sa lahat, napapakinggan tayo ng Diyos. Pangalawa, sinasagot ng Diyos Ama ang totoong panalangin. Ano yung number 1? Napapakinggan ang ating mga panalangin. Ayan, napapakinggan tayo ni Lord. Number 2, sinasagot ng Diyos Ama ang totoong panalangin. Now, ang totoong panalangin po ay yung panalangin na sa tulong ni Jesus Christ, the Son of God. Kaya, mga kapatid, kung ayaw ng isang tao kay Jesus, hindi makakarating sa Ama sa langit ang kanyang panalangin. Tignan nyo, no? Tinuruan ni Jesus yung mga disciples niya paano mag-pray. Ama namin sa langit. Diba? Sinong nilalapitan natin? Ang Diyos Ama. Ang tanong, kilala ka ba talaga ni Diyos Ama? Who would introduce us to the Father? Si Jesus. Tignan natin ang sinasabi ng John chapter 14. Tignan nyo, no? Jesus answered, NIV na version, ano? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. Then naka-highlight, sabay-sabay nating basahin, no one comes to the Father except through me. Verse 7, if you really know me, you will know my Father as well. There is a relation kung bakit ngayon, pag tayo nagpe-pray, sa dulo, sinasabi natin, in Jesus' name. Sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Because those who know Jesus, merong relationship din sa Father. Kaya ang isang tao na dinideny si Jesus as God, dinideny anything about Jesus, yun yung kahit manalangin sila, hindi tinutupad ni Lord yung panalangin o hindi niya pinapakinggan necessarily yung panalangin na yun. Kasi no one comes to the Father except through Him. Kaya sa prayer, mga kapatid, ito yung mga kailangan nating tandaan. Prayer, dito na rin tayo magtatapos. Prayer is the method by which God meets
our needs. Okay? Prayer is the method by which God meets our needs. Kaya tayo nananalangin para matupad ni Lord yung mga pangangailangan din natin, ma-meet niya yung need natin. At sa prayer, ito yung nagko-comfort din sa atin sa times ng trials and heartaches. Tingnan nyo, no? Kapag halimbawa dumadating ka o dumadaan ka sa mga pagsubok ng buhay, madalas ang mga tao, saan mo makikita? Sa loob ng simbahan. Kasi nasa mahigpit silang pagsubok. And yung prayer din, again, it builds an intimate relationship with God kasi it is communicating with God. Kapag may communication, tumitibay ang relasyon. At yung relasyon, hindi puro hingi, it's something na, merong feedback. Hindi basta ikaw lang nagsasalita, ang Diyos din nagsasalita sa bawat isa sa atin. Hinahayaan natin siya masunod kung ano naman yung kalooban niya sa buhay natin. Kaya there are many ways na kung saan si God nangungusap sa atin. Pwedeng impression sa puso, no? Na feel natin in our hearts, sa word niya, or perhaps galing sa nangangaral, sa preacher of God's word. Maraming mga ways kung saan pwedeng kumilos si Lord na mangusap sa atin. Next, yung prayer, it strengthens us in times of temptation. It cleanses us from all unrighteousness. Tignan nyo to, no? Helps us understand God's word. Tinutulungan ito para maintindihan natin ang salita ng Diyos. Pag nanalangin ka bago ka magbasa ng Bible, Lord, tulungan niyo po ako. Maintindihan ko yung salita mo. Matuto po ako, Panginoon. Kahit hindi ko po gaano maintindihan nung una, tulungan niyo ako. And next, prayer shields us against anxiety and worry. Yung prayer, ang laking talagang bagay na nagagawa niyan pag dumadaan ka sa mga may higpit na pagsubok sa buhay mo. Prayer din, next slide, ay source ng healing. Sino sa inyo kailangan ng healing dito? Emotional and physical. Nung ako nga noon na COVID talagang prayer lang din talaga kay Lord. And kahit yung mga matatanda na na-interview, nakita ko sa Philippine Star Magazine, nung nakalabas sila, in-interview sila, ano po yung galing sa inyo, tingin nyo, at kayo po ay nakasurvive sa COVID facility na ito, sabi ng mga matatanda, tiwala lang sa Diyos, manalangin tayo sa Kanya. No? Kasi si Lord yung source of healing. And by prayer, we receive then the power of the Holy Spirit. No? Kaya di ba kapag encounter, pinagpipray yung mga delegates din to receive the Holy Spirit. And lastly, prayer allows us to affect the life of anyone in the world. Pwede mong ipag-pray. Kahit nasa malayo pa yung lugar, kabilang dulo pa. Nasa Amerika, nasa Saudi, nasa malayong lugar. Kahit nasaan sila, pwedeng maapektuhan sila ng panalangin natin. Dahil hindi maliit o maigsi ang kamay ng Diyos para abutin ang bawat isa sa atin. Amen? Kaya let us start a praying habit. No? Pwede mong habit after ng work mo sa umaga, may lunch break doon, 10 minutes, you can pray, 15 minutes, nasa sayo, 30 minutes, you can do it. Amen? O kaya, bago matulog, it can be your habit. Wag lang puro tuwing kakain po ng 3 beses sa isang araw. Tapos yung yung sasabihin mo, thank you, Lord. Ganon na kaagad, sabay na yung subo, di ba? O, totoo daw, hala. Kinabahan naman ako.
Nauna pa nga yung subo minsan kaysa sa prayer, di ba? Ano? Binalik kasi nakalimutan. Okay? Sabi mo sa katabi mo, simula ngayon, start a praying habit. Amen? Yan. So, mag-group kayo, tatlo na lang na tao sa isang group. Ano? Pwedeng wag naman yung katabi mo, iba naman.